Hello everyone, my name is Janica Kisel Sidakasin and BSK1 Black 1 and I am the team leader of Group 5. And today's video is i-discuss namin, or this video is about the reaction video of the basic of karate. And the first one is the Kiritsu. Ano nga ba ang Kiritsu? Kiritsu ay tinatawag itong stance of attention na itong Kiritsu na to ay bawal kang gumalaw, kundi straight lang. Tulad ng lalabas dyan sa screen. Ganyan ang Kiritsu. And the next one is the Rei. Rei ay tinatawag itong bow. We all know naman kung paano yung pagbow, which is straight lang dito and then bow. And yung pagbabaw na yan is the sign of respect. Good evening everyone, my name is Jerwin Ranyabi and I'm Team 5. My topic is Joy and Kiai. First is Joy. Ang Joy ay isang sinyalis para mag-focus at maghanda sa susunod na galaw. Para sa susunod na galaw. Ang Joy ay madalas na ginagamit upang ipahiwatig ang simula ng isang pamamaraan o serye ng mga paggalaw. Kapag sinabi ng leader or instructor ang Yoy, kailangan nakapokus ka na para sa susunod na karate moves. Ang Yoy, tinutulungan nila ang mga members ng karate sa paghanda bilang paglipat ng ibang karate moves. Next is Kiai. Ang Kiai ay isang malakas na pagsigaw o pag-ihip na ginagawa ng mga karate members or practitioner. Habang nagsasagawa ng technique, ang Kiai ay nagsisilbing paraan upang palayain ang nakaipon na energy. Yun ay ang pagsigaw ng Kiai. Pinapalaya niya ang nakaipon na enerhiya sa katawan sa pamamagitan ng pag-ihip o pagsigaw ng Kiai. Ang practitioner ay naglalabas ng lakas at determinasyon na tumutulong sa pagpapalakas ng isang practitioner. So, yung sa Kimbadachi is ganito. Kaya, bend both legs downwards and positioning into straddle stance. Itong dalawang legs natin is naka-bend lang siya. Konting bend lang. And itong dalawang kamay natin is baba lang ng konti. And balance lang. And sa Sunugazuki is ganito siya. Parang same lang siya sa Kimbadachi. Naka-bend din and naka-open din yung dalawang paa natin. Hindi siya naka-close. And yung isang kamay natin is nakatapat siya dito sa baywang or sa bed. Para balance siya. And kapag susuntok ka is ganyan siya. Parang pag susuntok ka is naka-balance siya and nasa posture siya. Ang Chukusuki o street punch ay isang pangunahing teknik sa karate. Ito ay isang malakas na suntok na inilalapat gamit ang isang tuwid na kamao. Direktang tumatama sa target. Ang Nirinzuki naman o double punch ay isang kombinasyon ng dalawang suntok na sunod-sunod. Karaniwang ginagamit ito upang gulatin ang kalaban at makapuntos ng pabilis na pag-atake. Hello everyone, my name is Carlo Guillermo and I'm gonna discuss Judan Uki. Pero first, ipapakita ko muna kung paano i-execute ito.
Ang Chudan Uki ay ginagawa sa pamamagitan ng pagtaas ng kamay sa harap ng katawan na may palad na nakaharap sa kalaban. Ang siko ay dapat na nakayuko at ang kamay ay dapat na nasa taas ng dibdib. Ang bloke ay dapat na matatag at maigpig upang harangan ang atake ng kalaban. Yan po ang Chudan Uki. And I'm gonna tackle ang Gidan Baray. Pero first, ipapakita ko rin kung paano ito i-execute. Ang Gidan Baray ay ginagawa sa pamamagitan ng pagbaba ng kamay sa harap ng katawan na may palad nakaharap sa kalaban. Ang siko ay dapat nakayuko kamay at dapat nasa taas ng baywang. Ang bloke ay dapat na matatag at maigpit upang harangan ang atake ng kalaban. Ang Gidan Baray naman ay isang bloke sa karate ginagamit upang harangan mga atake sa iba't ibang bahagi ng katawan tulad ng sipa, sa binti or paa. Good day, my name is Christopher Jeff P. Manangan. My report is Soto Uki, in Japanese term that the means is outside block, which the Soto Uki or outside block is a defensive technique used to block coming toward of center line of your body. Kagaya ng nasa video na execution of outside block, it involves to redirect an attack away from your torso by moving the arm outward. Base dito, using the Soto Uki is to defend yourself of attacking some technique toward para maprotektahan mo yung sarili mo kung sakaling they attack you within your face or your body. It used to help you to defend from your part of the torso. And the next is Uchi-Uki. Uchi-Uki is an inside block which is known, it is designed to block attack aimed at the side or toward the center of your torso. Yun yung execution na sa inside block para katulad dyan na nasa video. Ang inside block is to redirect the attack inward to protecting your midsection or your head, like to when they're arguing some people with their anger issue about you or some away na sakaling atakihin ka, you can use the inside block to defend yourself from your head and your middle. It is used to self-defense by using inside block. That's all. Thank you po. Good evening everyone. Good evening Ma'am Sir. Lagay dyan na busy. BS Criminology 1, Block 1. My report video is all about karate na tinatawag natin Hidari Hanmigamay, left fighting stance. Then, ito yung tinatawag na left fighting stance na kumbaga kumanda sa pakikipaglaban. For example, ikaw ay sumali ng taekwondo, kasama rin yun sa karate. Parang ang ginawa mo is gumamit ka ng left ay Hidari Hanmigamay. Yung kumanda sa pagkikipaglaban. Yan lang. Oras keso po. Yung sa oras keso po, yung right leg mo, yun yung mag-swing.
magpapabilog yung paa niya. So, pabilog siya, ipapabilog mo ng straight yung right side, yung right leg mo. Habang yung left na legs mo naman, naka-stay lang siya. So, ganun yung oras test ko. Yung test ko naman, yung left hand mo i-straight mo, tapos yung right legs mo naman, aabutin niya yung kamay mo na, yung left hand mo, aabutin niya gamit yung itatap ng right legs mo, yung right na paa mo, itatap niya dun sa kamay mo. So, ganun. Hidarihan magamay, tumutukoy ito sa body stance o posisyon ng katawan, kung saan ang martial arts ay nakaharap sa kaliwa. Ang katawan ay bahagyang nakatalikod sa kalaban, at ang kaliwang paa at kamay ay nasa unahan. Ang posisyong ito ay nagbibigay ng balanse at protektadong posisyon. Migere or front kick, isang teknik kung saan gumagamit ng kaliwa o kanang paa para masipa ang kalaban. Ang sipa ay karaniwang ginagamit upang tamaan ang tiyan, dibdib o ulo ng kalaban. Good day everyone. Today we will about to review the Mawashigeri. In English term is roundhouse kick. So bago mag-execute ng Mawashigeri, makikita nyo sa video na kailangan mag-execute muna ng Hidarihan Megame, which means a left fighting stance. So pagkatapos nun, mag-execute na tayo ng Mawashigeri. Dapat kapag nag-execute ng Mawashigeri ay yung mga binti nakabend pa rin siya, para kapag sinipa ka ng kalaban mo, hindi ka pwedeng maputulan ng paa, hindi ka madaling matutumba. So our next is Kizamigiri, also known as cutting kick. So bago tayo mag-proceed sa Kizamigiri, dapat mag-execute muna tayo ng Hidari and Migamai or left fighting stance. So pagkatapos nun, makikita nyo naman sa video na kapag nasa kanan tayo nakaharap, yung kanang paa natin pupunta siya sa harapan, tapos yung left naman na paa, siya yung sisipa pa itaas. So ganun lang naman siya, vice versa. Kapag nasa kaliwa naman tayo nakaharap, yung kaliwang paa natin ang papaharap, tapos yung kanang paa naman natin yung sisipa pa itaas. So ganun lang naman siya, guys. Good day everyone, good day sir. My name is Jan Joseph Bildan. Gyakuzuki. Ito ay karaniwang ginagamit bilang isang paraan upang mapanatili ang distansya sa kalaban. Ang paggamit ng reverse punch o Gyakuzuki ay nagbibigay ng mas malakas na suntok dahil sa paggamit ng buong timbang sa katawan. Next, ang Oizuki naman or jabbing punch ay isang mas direkta at simple na suntok na ginagawa gamit ang pangunahing kamay. Ito ay madalas ginagamit bilang isang pangunahing atake o bilang isang paraan upang mapanatili ang momentum sa laban. Good evening everyone, my name is Mon Vincent Silerio, and now we're gonna react or tackle Kyage, also known in English term leg swing. Now, to demonstrate a Kyage, first you can see in this video na mag-execute muna ng Hidarihan Migamai or leg swing. Then after that,
just do kyage or leg swing. Just basically swing your leg like this. That's all. Now, kyage, it enhances flexibility on your lower body, and it helps create executing a high kicks. That's all basically. Thank you.